Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agri, Grade 4, Quarter 2, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa agrikultura. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin ang ikalawang markahan. Mga pamantayang pangnilalaman. Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga pamantayan sa pagganap. Naisasagawa ng mga mag-aaral ang natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang kahulugan ng agrikultura, mga sangay nito sa paghahalaman. Ikalawa, natatalakay ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, nakikilala ang iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman. Ikaapat, natatalakay ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop, at kalikasan o kapaligiran. Narito naman ang mga nilalaman. Una, kahulugan ng agrikultura at mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman. Ikalawa, pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, alternatibong paraan ng paghahalaman. Ikaapat, kahalagahan ng paghahalaman. Ikalima, kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa hayop, kalikasan o kapaligiran. At ika-6, mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Ito ay tinatawag na mind mapping. Magbigay ng mga salita na maaaring ikabit sa agrikultura. Tingnan natin ang mga salita na maaaring ikabit sa salitang agrikultura. Pataba, pagsasaka, sustainable, pag-aani, pangangalaga, lupa, teknolohiya, produksyon, organic, at lupa. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Picture talk. Tingnang mabuti ang larawan. Sagutin natin ang mga katanungan. Una, ano ang nakikita sa larawan?
Ikalawa, naranasan mo na bang magtanim ng halaman? Ibahagi ang iyong sagot sa iyong mga kaklase. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Basahin ng mabuti ang nilalaman ng kahon. Ayusin ang mga letra batay sa kahulugan nito. Ito ay ang paghahasa at pagpapaunlad ng kaalaman. Ang mabubuo nating salita ay paglinang. Paglinang. Ito ay isang agham kung saan nililinang ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman at hayop. Ang mabubuo nating salita ay agrikultura. Agrikultura. Ito ay ang prosesong biolohikal kung saan nalalalang o nililikha ang bagong individual ng organism. Ang mabubuo nating salita ay pagpaparami. Pagpaparami. Ito ay ang pag-aaral ng lupa kaugnay ng kung paano nito naapektuhan ang paglaki ng mga halaman. Ang mabubuo nating salita ay agrionomiya. Ito ay isang imbensyon sa paglalapat ng kasangkapan, kagamitan, makina at proseso upang mapadali ang pang-araw-araw na gawain ng tao. Ang mabubuo nating salita ay teknolohiya. Teknolohiya. Dumako na tayo sa ating unang paksa. Kahulugan ng agrikultura at mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman. Pagproseso ng pag-unawa o picture talk. Ilarawan ang nasa ilustrasyon at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tingnan mabuti ang larawan. Narito ang mga katanungan tungkol sa larawan. Una, ano-ano ang saklaw ng agrikultura base sa larawan? Ikalawa, sa tingin mo, ano-ano ang pagkakaiba ng mga sangay ng agrikultura? Ano nga ba ang salitang agrikultura? Ito ay nanggaling sa salitang Latin na agri na ibig sabihin ay lupa at kultura na nangangahulugan namang paglilinang. Sa makatuwid, ang agrikultura ay nangangahulugang paglilinang ng lupa. Ang mga magsasaka ang isa sa may malaking ginagampanan sa gawaing ito.
Sila ang gumagawa ng paraan upang mapataba ang lupa at sila din ang nagtatanim ng mga halaman upang makalikha ng pagkain at iba pang produkto. Ang agrikultura ay maiuugnay din sa pag-aalaga ng mga hayop. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na may maraming oportunidad para sa mga negosyo. Hindi lamang pagtatanim kung hindi maging pagbuo rin ng mga bagong teknolohiya at proseso upang mapabuti ang pagiging produktibo at kahusayan. Ang agrikultura ay isang agham, sining at proseso sa pagpoproduce ng pagkain at mga hilaw na produkto, pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao. Ang agrikultura ay may tatlong sangay. Ang una ay ang horticulture o paghahalaman. Ang paghahalaman ay napoproduce ang mga pangunahing pananim gaya ng mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, tabako at iba pa. Ang mga pananim na nabanggit ay madalas kinukonsumo hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa labas. Ang ikalawa naman ay ang agronomiya o palalinangang halaman. Ang agronomiya ay pag-aaral ng lupa kaugnay ng kung paano nito naaapektuhan ang paglaki ng mga halaman. Ito ay nagsasagawa ng pagpapainam at magpapahusay pa sa paggamit ng lupa at makakapagpataas ng dami ng pagkain at mga pananim na hibla. Ikatlo ay ang forestry o paggugubat. Ito ay isang hakbang o gawain upang linangin ang yamang kagubatan. Mahalaga ito sa mga negosyong may kinalaman sa kahoy. Ilan sa mga produkto na nagmumula sa paggugubat ay ang mga sumusunod: plywood at veneer. Dumako na tayo sa pinatnubayang pagsasanay. Punan ang mga salita upang mabuo ang mga sumusunod na pangungusap ukol sa agrikultura. Una, ang agrikultura ay nakatuon sa. Ikalawa, ang paghahalaman ay nakapokus sa. Ikatlo, ang palinangang halaman ay nag-aaral sa. Ikaapat, ang paggugubat ay isang gawain na naglilinang ng. Sagutin natin ang mga katanungan. Una, ang agrikultura ay nakatuon sa pagpaparami at pag-aalaga ng mga halaman at hayop upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao. Ikalawa, ang paghahalaman ay nakapokus sa pag-aalaga, pagpapalago, at pag-aani ng mga halaman, lalo na ang mga gulay at prutas. Ikatlo, ang palinangang halaman ay nag-aaral sa mga teknikal na aspeto ng pagtatanim, pag-aalaga at pagpaparami ng mga pananim. Ikaapat, ang paggugubat ay isang gawain na naglilinang ng mga kagubatan at nakatuon sa pangangalaga at paggamit ng mga puno
at iba pang likas na yaman mula sa kagubatan. Paglalapat at pag-uugnay, kilalanin natin. Basahing maigi ang mga sumusunod na pangungusap at sagutan ang kahulugan nito ayon sa tatlong sangay ng agrikultura. Isulat ang sagot sa patlang bago ang numero. Una, ito ay ang paglilinang ng halaman na kabilang ang proseso o pagproseso at paghahanda ng lupa. Ang sagot ay paghahalaman. Ikalawa, isang sangay na nagbibigay ng mga sangkap para sa paggawa ng bahay at muebles, tirahan ng mga wildlife at iba pang kagamitan. Ang sagot ay paggugubat. Ikatlo, ito ay sangay ng agrikultura na tumutulong sa pagpapalawak ng kaalaman sa pagtatanim, pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman. Ang sagot ay agham ng pagsasaka. Ikaapat, isang sangay ng agrikultura na tumutulong sa pagpapalago ng pananim. Ang sagot ay agrikultura. Ikalima, ito ay tumutulong sa pagpapainam ng metodong magpapahusay pa ng paggamit ng lupa. Ang sagot ay soil science. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agri, Grade 4, Quarter 2, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa agrikultura. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin ang ikalawang markahan. Mga pamantayang pangnilalaman. Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga pamantayan sa pagganap. Naisasagawa ng mga mag-aaral ang natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang kahulugan ng agrikultura, mga sangay nito sa paghahalaman. Ikalawa, natatalakay ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, nakikilala ang iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman. Ikaapat, natatalakay ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao,
hayop at kalikasan o kapaligiran. Narito naman ang mga nilalaman. Una, kahulugan ng agrikultura at mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman. Ikalawa, pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, alternatibong paraan ng paghahalaman. Ikaapat, kahalagahan ng paghahalaman. Ikalima, kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa hayop, kalikasan o kapaligiran. At ikaanim, mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman. Dumako na tayo sa ating ikalawang paksa. Ito ay tungkol sa pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Pagproseso ng pag-unawa, picture talk. Pansinin ang mga larawan at ilarawan ang mga ito base sa mga pananim. Narito ang mga katanungan. Ano ang napansin mo sa tatlong larawan na ipinakita? Ikalawa, alin sa tingin mo rito ang mga naitanim ng tuwiran at di-tuwiran? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Pinatnubayang pagsasanay. Punan ang talahan na yan. Ibigay ang pagkakapareho at pagkakaiba ng natural na pamamaraan ng pagtatanim at magbigay ng mga halimbawa. Tuwirang pagtatanim at di-tuwirang pagtatanim. Ibigay ang pagkakapareho, pagkakaiba at halimbawa. Narito ang mga kasagutan. Pagkakapareho, tuwirang pagtatanim, parehong paraan ng pagtatanim para sa pagpaparami ng halaman. Di-tuwirang pagtatanim, parehong layunin ang makakuha ng pinakamainam na ani. Pagkakaiba, tuwirang pagtatanim. Agad na itinatanim ang buto o binhi direkta sa lupa. Di-tuwirang pagtatanim, itinatanim muna sa ibang lugar o nursery at inililipat sa lupa kapag malaki na. Halimbawa ng tuwirang pagtatanim, pagtatanim ng mais, palay o labanos direkta sa lupa. Halimbawa naman sa di-tuwirang pagtatanim, pagtatanim ng punla ng kamatis o bell pepper sa seedling tray bago itanim sa lupa. Talakayin naman natin ang tuwirang pagtatanim. Ang tuwirang pagtatanim ay isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog agad ang buto o binhi kung saang bahagi ng taniman ito nais patubuin. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim. Halimbawa, labanos, patola at kalabasa. Samantalang ang paglilipat o di-tuwirang pagtatanim naman ay mga halamang tinanim muna sa seed box at pag tumubo na, tsaka ilalagay sa lupa. Ito ay maaaring gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy-tuloy ang paghahalaman. Halimbawa, katakataka, kamatis at kalamansi. Ang paglilipat ng punla ay karaniwang ginagawa tuwing hapon upang hindi gaanong malanta ang mga bagong tanim. Inililipat lamang ang mga tanim kung maayos ang panahon.
Dumako na tayo sa natural na pagtatanim. Ang natural na pagtatanim ay isang paraan ng pagtatanim na nakatuon sa pagpapanatili ng natural na balanse ng kalikasan at pag-iwas sa paggamit ng mga kemikal na pataba at pestisidyo. Sa pamamaraang ito, pinahahalagahan ang organikong proseso at likas na pag-unlad ng mga halaman upang mapanatili ang kalusugan ng lupa at ang ekosistema. Narito ang mga klase ng natural na pagtatanim. Una ay ang intercropping. Ikalawa ay ang contour farming. Ikatlo ay multiple farming. Isa-isahin natin. Una ay ang intercropping. Ang intercropping ay isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang katumbas ng intercropping sa Tagalog ay kultibasyon ng dalawang pananim sa iisang taniman. Ang ikalawa ay ang contour farming. Ang ikalawa naman ay ang contour farming. Ang contour farming ay ang pagtatanim ng panapanahong pananim o taunang pananim. Pabalagbag sa padaisdis na lupa ito tinatanim. Ang ikatlo naman ay ang multiple farming. Ang multiple farming ay pamamaraan ng pagtatanim na gumagamit ng dalawa o mahigit pang halaman sa iisang lugar ng lupa sa loob ng isang taon sa halip na iisa lamang. Paglalapat at pag-uugnay. Tukuyin ang mga pamamaraan ng pagtatanim na nakapaloob sa bawat larawan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito naman ang mga sagot. Una ay ang intercropping. Ikalawa ay ang contour farming. Ang ikatlo ay multiple farming. Ano naman kaya ang organikong pagtatanim? Pagproseso ng pag-unawa, picture talk. Ipaliwanag ang mga nasa larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano mo ilalarawan ang iba't ibang uri ng alternatibong pagtatanim na nasa larawan? Maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot sa klase? Dumako na tayo sa urban gardening. Isa sa mga pinakasikat na uri ng pagtatanim noong panahon ng pandemya ang urban gardening. Sa literal na translation nito sa Filipino, ito ay ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa tipikal na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas. Kahit man ang mga nakatira sa syudad kung saan hindi ito madalas makikita.
Ikalawa ay ang containerized gardening. Containerized gardening ay isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klase ng lalagyan upang maitanim ito, katulad ng lata, paso, plastic at iba pa imbes na sa lupa. Ang ikatlo ay vertical gardening. Ang vertical gardening ay ang klase ng urban gardening na akma para sa taong nais magpalaki ng halaman upang gawing palamuti sa kanilang mga dingding o bubong. Ang layunin nito ay pagpapaganda ng lugar kung saan tutubo ang mga halaman. Ang pang-apat ay ang dish gardening. Dish gardening ay isang indoor plant na binubuo ng iba't ibang halaman na may ugat. Itinanim at inayos ang landscape sa mababaw na paso o dish. Ito ay tinatawag din na miniature garden, isang malaking lugar na pinaliit tulad ng isla. Ang ika-anim naman ay hydroponic farming. Ang hydroponic farming ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig. Sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ang mga mineral na natatanggap ng mga ugat bilang mga sustansya ay mula sa isang likidong solusyon na naglalaman ng ilang mga kemikal na kinakailangan ng halaman. Ang salitang hydroponics ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang tubig. Ang ikapito naman ay aquaponics. Ang aquaponics ay isang sistema ng agrikultura na pinagsasama ang aquaculture o pag-aalaga ng isda at hydroponics o pagtatanim ng mga halaman ng walang lupa. Sa sistemang ito, ang mga dumi ng isda ay ginagamit bilang pataba para sa mga halaman, habang ang mga halaman naman ay tumutulong sa pagsala ng tubig para sa mga isda. Ang ikawalo naman ay aeroponics. Ang aeroponics ay isang sistema ng pagtatanim na gumagamit ng tubig at nutrient solution na sinuspinde sa hangin, sa halip na sa lupa o tubig. Sa sistemang ito, ang mga ugat ng mga halaman ay nakalantad sa hangin at dinidilig ng fine mist ng nutrient solution. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutin ang tanong. Ayon sa iba't ibang uri ng alternatibong pagtatanim, ano sa tingin mo ang naaangkop na isagawa sa inyong tahanan? Ipaliwanag. Narito ang maaaring sagot. Ang naaangkop na alternatibong pagtatanim sa aming tahanan ay container gardening o pagtatanim sa mga paso. Ito ay akma dahil una, limitadong espasyo, madaling gawin kahit saan, tulad ng balkonahe o pasyo.
Ikatlawa, kontroladong kapaligiran. Mas madaling mapanatili ang kalidad ng lupa at tubig. Ikatlo, estetika. Nagbibigay ng magandang tanawin at maayos na kapaligiran. Ikaapat, mababang gastos. Maaaring gumamit ng mga lumang paso o compost mula sa kitchen scraps. Ikalima ay edukasyon. Nagiging pagkakataon para matutunan ng pamilya ang halaga ng pagtatanim. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agri, Grade 4, Quarter 2, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa agrikultura. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin ang ikalawang markahan. Mga pamantayang pangnilalaman. Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga pamantayan sa pagganap. Naisasagawa ng mga mag-aaral ang natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang kahulugan ng agrikultura, mga sangay nito sa paghahalaman. Ikalawa, natatalakay ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, nakikilala ang iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman. Ikaapat, natatalakay ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop, at kalikasan o kapaligiran. Narito naman ang mga nilalaman. Una, kahulugan ng agrikultura at mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman. Ikalawa, pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, alternatibong paraan ng paghahalaman. Ikaapat, kahalagahan ng paghahalaman. Ikalima, kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa hayop, kalikasan o kapaligiran. At ikaanim, mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating ikatlong paksa. At ito ay tungkol sa kahalagahan ng paghahalaman. Pagproseso ng pag-unawa. Tanong, tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una,
Bakit itinuturing na mahalaga ang paghahalaman? Ang sagot, mahalaga ang paghahalaman dahil nagbibigay ito ng sariwang pagkain, nagtataguyod ng kalusugan at nagpapabuti ng kalidad ng buhay. Ikalawa, magbigay ng isang halimbawa ng kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop at kapaligiran at ipaliwanag. Ang sagot, para sa tao, nagbibigay ng masusustansyang pagkain na mahalaga sa kalusugan. Para naman sa hayop, nagsisilbing tahanan at pagkain ang mga halaman sa mga pollinator tulad ng bees. Para naman sa kapaligiran, naglilinis ng hangin at nagbibigay ng kanlungan sa wildlife. Pinatnubayang pagsasanay. Sa pamamagitan ng mga larawan, tukuyin ang mga dulot ng paghahalaman. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ngayon, isa-isahin na natin ang mga kahalagahan ng paghahalaman. Una, ang paghahalaman ay mainam para sa mga taong nananatili lamang sa bahay o kaya ay may taglay na pagkahilig sa halaman. Maganda itong libangan kung saan maaari ring mangolekta ng iba't ibang uri ng halaman at magpadami. Ikalawa, bago pa man magkaroon ng iba't ibang makabagong panlunas sa mga sakit, ang mga halaman ang naging katuwang ng tao upang malunasan ang mga karamdaman na siyang ipinasa o ipinamana sa napakaraming henerasyon. Ikatlo, ang pag-aalaga ng halaman ay maaari ring pagkakitaan. Dahil sa angking ganda at likas na benepisyo, marami ang nagnanais na bumili para sa palamuti o iba pang kadahilanan. Ikaapat, ang halaman, sa inilalabas nitong oxygen ang nagsisilbing kapalitan ng tao sa carbon dioxide. Nagpo-produce ang mga halaman ng sariwang hangin. Nagbibigay din ang halaman ng sariwang pagkain sa tao. Ikalima, kumakapit ang ugat ng halaman sa lupang taniman, kaya nakakaiwas sa landslide o pagguho ng lupa. Ika-anim, ang mga halaman gaya ng kalachuchi, ilang-ilang at iba pa ay maaaring magsilbing lilim sa sikat ng araw. Ikapito, ang mga halaman ay nagpapaganda ng kapaligiran dahil sa makukulay nitong bulaklak at dahon. Narito naman ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paghahalaman. Una, gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos na kondisyon. Iwasan ang paggamit ng mga kinakalawang, mapupurol at may sirang kasangkapan o kagamitan. Ikalawa, maglaan ng maayos at matibay na lalagyan para sa mga kagamitan at kasangkapan, lalo na kung hindi ito ginagamit.
Ikatlo, gamitin ng buong ingat ang mga kagamitan at kasangkapang may talim. Tiyaking walang tao sa iyong likuran o malapit na maaaring matamaan ng di sinasadya. Ikaapat, pagtuunan ng pansin ang ginagawa. Iwasan ang pakikipag-usap o pakikipagtalo habang gumagawa. Ikalima, magsuot ng damit pantrabaho at pamalit na bihisan pagkatapos gumawa. Ika-anim, linisin at itago sa isang ligtas na lugar ang mga kagamitan at kasangkapan. Ikapito, maghugas ng kamay pagkatapos gumawa. Linisin din ang ilang bahagi ng katawan na narumihan habang gumagawa. Tandaan, mahalaga ang pagsunod sa mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paghahalaman upang maiwasan ang mga aksidente at mapanatiling ligtas ang sarili mula sa mga posibleng panganib. Ang paggamit ng tamang kasuotan tulad ng guwantes at proteksyon sa mata ay nakakatulong na maiwasan ang mga sugat, habang ang maingat na paggamit ng mga kagamitan at kemikal ay nakakaiwas sa pinsala sa katawan at kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ito, napapanatili rin ang maayos at ligtas na kapaligiran sa paghahalaman na nagtataguyod ng kalusugan ng tao at kalikasan. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agri, Grade 4, Quarter 2, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa agrikultura. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin ang ikalawang markahan. Mga pamantayang pangnilalaman. Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga pamantayan sa pagganap. Naisasagawa ng mga mag-aaral ang natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay, at punong prutas. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang kahulugan ng agrikultura, mga sangay nito sa paghahalaman. Ikalawa, natatalakay ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, nakikilala ang iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman.
Ika-4, natatalakay ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop, at kalikasan o kapaligiran. Narito naman ang mga nilalaman. Una, kahulugan ng agrikultura at mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman. Ikalawa, pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ikatlo, alternatibong paraan ng paghahalaman. Ika-4, kahalagahan ng paghahalaman. Ika-5, kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa hayop, kalikasan o kapaligiran. At ika-6, mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman. Dumako na tayo sa ating ika-4 na aralin, kagamitan at kasangkapan sa paghahalaman at paraan ng pag-iingat sa mga ito. Asarol. Ang asarol ay ginagamit upang pambungkal ng lupa. Piko. Piko ay ginagamit pangbungkal sa matigas na lupa. Kalaykay. Ang kalaykay ay ginagamit sa pagpapantay ng lupa at paghihiwalay ng bato sa lupa. Tinidor. Ang tinidor ay pandurog ng malalaking kimpal ng lupa. Trowel. Ang trowel ay ginagamit sa paglilipat ng punla, pagpapaluwag ng lupa at pagtatabon. Itak. Ang itak ay pamutol sa mga sanga at puno ng malalaking halaman. Bareta. Ang bareta ay ginagamit sa paghuhukay ng malalaking bato at tuod ng kahoy. Karet. Ang karet ay pamputol ng mataas na damo. Palakol. Ang palakol ay pamputol ng malalaking kahoy. Regadera. Ang regadera ay pandilig ng mga halaman. Timba. Ang timba ay panghakot ng tubig na pandilig. Kartilya. Ang kartilya ay lalagyan at panghakot ng lupa at kagamitan. Kahong kahoy. Ang kahong kahoy ay lalagyan ng lupa na maaari ring pagtaniman. Dulos. Ang dulos ay pantanggal ng damo sa halamanan at pampaluwag sa lupa.
Tandaan, ang mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman ay kamang taniman, kagamitang panghardin, pandilig na tubig, pataba at sikat ng araw. Paglalapat at pag-uugnay, picture collage. Gumawa ng picture collage ukol sa iba't ibang kabutihang dulot ng pagtatanim sa kapaligiran, sa mga hayop at mga tao. Lagyan ng magandang pamagat at deskripsyon ang iyong likha. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang kahalagahan ng kaalaman sa iba't ibang uri ng pamamaraan ng pagtatanim? Ang sagot, mahalaga ang kaalaman sa iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim dahil ito ay tumutulong sa pagpili ng angkop na teknik batay sa kapaligiran at uri ng lupa. Nagbibigay ito ng mas mataas na ani, mas magandang kalidad ng mga produkto at nakakatulong sa pag-iwas sa mga peste at sakit ng halaman. Ikalawa, ano-ano ang mga kahalagahan ng pagtatanim? Ang sagot, ang pagtanim ay nagbibigay ng sariwang pagkain, nagpapabuti ng kalusugan at nag-aambag sa sustainableng kapaligiran. Nagpo-promote ito ng biodiversity, nagbibigay ng kanlungan sa wildlife, at tumutulong sa pagkontrol ng polusyon. Pagninilay sa pagkatuto. Sagutin natin ang refleksyon. Una, ang pinakapaborito kong gawain ngayong linggo ay... Ikalawa, ngayong linggo, natutunan ko ang... Ikatlo, ngayong linggo, ang aking ipinagmamalaki ay... Ikaapat, sa susunod na linggo, gusto kong pagbutihan ang... Dumako na tayo sa pagsusulit. Panuto, tukuyin ang isinasaad ng mga sumusunod na mga pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Una, ito ay tinatawag na miniature garden, isang malaking lugar na pinaliit tulad ng isla. Ang sagot ay miniature garden. Ikalawa, ito ay isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klase ng lalagyan upang magtanim. Katulad ng lata, paso, plastik at iba pa, imbes na sa lupa. Ang sagot ay container gardening. Ikatlo, ito ay isang klase ng urban gardening na akma para sa taong nais magpalaki ng halaman upang gawing palamuti sa kanilang mga dingding o bubong. Ang sagot ay vertical gardening. Ikaapat, ito ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig. Ang sagot ay hydroponics. Ikalima, isang pinagsasamang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginamit sa aquaculture kasama ang hydroponic pagsasaka.
Ang sagot ay aquaponics. Ang ikalawang parte ng ating pagsusulit ay tama o mali. Tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung tama ang pahayag. Mali kung ito ay mali. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Una, ang pag-aani ay nakakatulong sa pagpigil ng baha at pagkaguho ng lupa. Tama o mali? Mali. Ikalawa, ang paghahalaman ay isang mabuting libangan. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikatlo, ang paghahalaman ay nakakapagbigay ng sariwang hangin at malinis na pagkain at tubig. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikaapat, isang paraan para mabawasan ang polusyon ay pag-alaga ng halaman. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikalima, ang agrikultura ay isang agham, sining at proseso sa pagpoproduce ng pagkain at mga hilaw na produkto, pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Maikling sanaysay. Ipaliwanag ang sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop at kapaligiran? Narito ang mga posible o maaaring isagot mo. Para sa tao, nagbibigay ng sariwang pagkain at masustansyang gulay at prutas. Nakakatulong sa kalusugan at nagbibigay ng stress relief. Para naman sa hayop, nagsisilbing tahanan at pagkain para sa mga pollinator tulad ng bees. Nagpapalago ng biodiversity. Para naman sa kapaligiran, naglilinis ng hangin at nagtataguyod ng mga magandang kalidad ng lupa at nagbibigay ng kanlungan para sa wildlife. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!